Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako lang po yung lingkod, Avelyn Garcia. Dito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Siyempre, nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Kapatid, malapit na ang bagong taon at gusto nating magkaroon ng Happy New Year. Tama? Oo nga naman. Pero alam mo, ang masakit dyan marami pong mga tao na talagang hindi happy ang kanilang New Year. Totoo po. Yung bate, Happy New Year, pero hindi happy. Totoo po, yan po yung masakit na katotohanan. Hindi po lahat ng bumabati ng Happy New Year ay happy. At hindi po lahat ng binabati ng Happy New Year ay happy. Oo. At hindi po lahat ng New Year happy. Yan po ang problemang tunay na nangyayari po ngayon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para maging happy ang New Year mo. Yan po isang bagay na pag-uusapan natin. Tuturuan po namin kayo, gagabayan po namin kayo dahil gusto po namin tunay ang inyong New Year ay maging happy. At kung meron po kayong kamag-anak, kapatid, kapamilya, kapitbahay, kaibigan natin yung parang hindi magiging happy ang kanyang New Year dahil sa dami ng problema ang pinagdadaanan, sa dami ng bagay na meron siyang problema. So, kung hilingin ko po, tawagan nyo na, text nyo. Baka makatulong Oo, to baka makatulong kasi po, ang Oo. mission natin sa araw na to, tulungan kayo paano magkaroon ng happiest New Year ever. Sa ating episode na, Happiest New Year Ever! At syempre, ang panalangin po namin ay ang darating na bagong taon ay tunay na maging happiest New Year ever. Yep. Magkaroon tayo ng hindi lamang happy, kundi yung joy, yung bang kagalakan na nagbumula sa ating puso. Yung po ang panalangin namin, mayroon kayong joy, happy kayo, pero may dadagdag po ako. Gusto po namin yung darating na bagong taon will become your most blessed year so far. Gusto po pagpalain kayo ng, ito po yung pagpalain kayo galing sa Diyos po. So, ang tanong siguro, paano mangyayari na masaya na ako, joyful pa ako, happy pa ako? Paano mangyayari? Kaya nga po may programa tayo ngayon. At ang hiling ko po, ano man yung pinagkakaabalahan nyo. Alam ko, marami kayong pinagkakaabalahan na inahanda kayo para sa mga mangyayari mamaya at bukas. So, upo lang po kayo, concentrate po kayo, at again, ulitin po namin kung meron kayong kaibigan, kamag-anak, at tingin mo makakatulong itong pag-uusapan natin, gawan nyo po ng paraan na mapanood nyo rin po itong gagawin natin sa araw nito. Oo, ang sarap-sarap talaga kapag ang ating bagong taon ay hindi lamang masaya, hindi lang punong-puno ng kagalakan, pinagpala pa, at saka favored. Yung blessed and favored, yung meron kang makikita mo talaga yung extraordinary nangyayari. Yan po ang gusto namin mangyari sa bagong taon. At sa Anong Action Mo segment, pag-uusapan naman natin, ano-anong magandang aksyon kung naging malungkot ang Pasko mo. Nako, problema rin po yan. Alam niyo bang may mga taong naging malungkot ang Pasko. At mamaya, bibigyan namin kayo ng ilan sa mga dahilan ba't sila naging malungkot. At susubukan din po natin hanapan ng solusyon kung naging malungkot ka at kung ikaw to o may kasama mo sa bahay ay naging malungkot. Kuminsan nga po, di ba, Pasko may nag-aaway, magkakamag-anak, magkakapamilya. So, baka nangyari po ito, meron po kaming aksyon para sa sitwasyon na yan. Para sa ganon, sa susunod na Pasko, hindi na mangyari. Oo, yan. Pero, bago yan, simulan po na natin ang ating programa ng Believe It or Not. Ito po ang parte ng ating programa na bibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng ating buhay. Take note ha. Pwedeng magpaganda, pero hindi siguradong magpapaganda. Kung hindi ninyo paniniwalaan at gagawin ang pag-uusapan. Napaka-importante po, dapat paniwalaan at gawin at patuloy gawin hanggat makuha nyo po yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Ang Believe It or Not quote natin ngayon ay, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Sabi ni Malcolm X. Si Malcolm X, isa sa pinaka-matinding leader po of our time na napaka-importante po maunawaan natin gusto niyang mangyari patungkol po dito sa mga bagay na to. Lalo-lalo na po, magsisimula tayo ng bagong taon. Ang ganda po ng paalala ni Malcolm X. Ma'am, pakitagalog yung sinabi ni Malcolm X. Ang ganda ng sinabi ni Malcolm, diba? Sabi niya, yun daw pong edukasyon or kaalaman natin ay pasaporte sa ating kinabukasan. Kasi yung hinaharap daw, para kinabukasan, lang. Yung ating kinabukasan. Oo, kinabukasan, para lang daw dun sa mga naghanda ngayon. Yan. So, napaka-importante po. Kung gusto niyo magkaroon ng bagong taon, paghandaan po natin yung ating
bagong taon. So, yun po yung pag-uusapan natin. Kaya kung gusto nyo, at malamang gusto nyo na magandang bagong taon, mas importante po, hindi lang bagong taon. Gusto namin kayo magkaroon ng bagong buhay, masayang buhay. Kaya makinig kayo mabuti kasi promise po, makakatulong po sa inyo. Pakiulit, Mama Bili, para makuha nyo maintindihan. Oo. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it. Kumbaga yung passport, di ba, ginagamit yan para makapunta ka sa ibang bansa, di ba? Kaya, pero kung wala kang passport, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. Kaya napaka-importante po ng passport. Ang problema, sir, paano makakakuha ng passport? E di mag-a-apply ka sa embassy na gusto mong puntahang bansa. Yes. But with regards sa ating buhay, kailangan po tayo mag-aral. Ganon din sa buhay natin. Parang naihahalin tulad natin dun sa passport. Kailangan nating mag-aral kung gusto nating gumanda ang ating kinabukasan. Kung gusto mong maging eksperto ka dun sa isang larangan, di ba? Kumbaga, bakit ba tayo nag-aaral ng elementary, ng high school, ng college, at kung ano-ano pa? Kasi gusto nating gumanda ang ating kinabukasan. So, napansin niyo po, kaya po kayo nag-aral, nagpakahirap kayo nung bata-bata pa kayo. Kasi may gusto kayong mangyari in the future. Alam niyo nga po, di ko makalimutan yung sinabi ng nanay ko. Sabi niya, anak, hindi tayo ganun kayaman, pero meron ako isang pamana na ibibigay sa'yo. Mama, ano yun? Edukasyon. Ha? Yes. Hindi pera. Hindi. Sabi ng nanay ko, yan pamanang yan, ang hindi pwedeng nakawin ng ibang tao. Exactly. Hindi mawawala. Magagamit mo yan para gumanda ang buhay mo. Totoo naman po, hindi po kami makakarating where we are today, kundi po sa edukasyon na nagkaroon po kami nung bata-bata pa kami. Yes. Bakit ba kayo gumagastos ng malaki para pag-aralin yung anak mo, yung apo mo, at iba pa, diba? Sa lang sagot. Gusto mo silang magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero iniisip na iba, kailangan ba na papasok ka talaga sa Eskwela. formal na paaralan? Meron po kasing dalawang klaseng education. Meron tayong tinatawag na formal at saka informal education. Ito po yan. Yung formal po, ito po yung elementary school, high school, college. Tapos, master. Pumapasok ka ng eskwelahan. Nakakakuha ka ng diploma, certificate. Yung informal po, walang eskwelahan. Walang diploma. Walang certificate. Sir, paano yan? Kuha ka ng libro, magbabasa ka, punta ka sa YouTube, manonood ka, attend ka ng seminar. Ito po yung mga informal education na pwede mong gawin kung hindi ka nagkaroon ng formal education. At saka matindi ang naidudulot nito, di ba? Kasi nabibigyan ka na, nai-equip ka doon sa larangan na gusto mong pasukin, di ba? At kahit hindi mo yun ang natapos mo nung college o kahit hindi ka nakapag-aral nung college. Oo, tsaka hindi lang siya yung para para sa gagawin mo sa career, pati sa buhay, di ba? Kung gusto mong magpalit ng gulong, aralin mo. Pwede kang mag-aral informal education. Kaya nga to have a good future, we need to prepare for it. So hindi ang kinabukasan po, yung maganda kinabukasan, hindi po magic, hindi po swerte, hindi po malas. Pinaghahandaan. Paano yun? Sabi nung iba, sineswerte lang sila. Di ba? Sabi ng iba, kaya daw pangit ang buhay nila, minamalas lang sila. Pero anong paalala natin? Paalala po namin, huwag maniniwala sa malas. Hindi kayo suswertihin. At huwag maniniwala sa swerte, mamalasin kayo. Joke lang po yan. But at the end of the day po, paghandaan niyo ang kinabukasan, huwag umasa sa malas at swerte. Yes, kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it, that education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po si Vic Garcia. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ikaw. Ano action mo? Tandaan nyo to ha, you are what you do, not what you say you will do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng puro ngawa, dapat may gawa. Dahil ikaw ay produkto ng iyong ginagawa at hindi na yung sinasabi. Yes, kaya sa segment na ito, hahanapan po natin ng aksyon, ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. Kaya kung mayroon kayong delikado o komplikadong sitwasyon na nangangailangan ng aksyon, ipadala nyo lang po sa aming Facebook account o YouTube channel po, Buhay Unleashed o Vic and Evelyn Garcia. At baka, sitwasyon nyo na ang susunod naming aaksyonan. Okay, at anong sitwasyon natin ngayon? Ang sitwasyon natin ngayon is ano-ano ang magandang aksyon kung naging malungkot ang Pasko mo. Yan po, may mga pagkakataon po. Right now po, katatapos lang ng Pasko, may mga pagkakataon pong naging malungkot ang Pasko ng iba. Sana man na lang, konti lang. Pero kung meron naman po,
may solution po yung mga bagay na yan. Ito, past na. Nangyayari na. So, Sir Vic, anong action mo? Okay, ako nangyari po yan, naging malungkot po ang Pasko ko. Ito pong simpleng sabihin ko sa inyo. Know why you are sad. Alamin mo, ba't ka naging malungkot? Kasi kung di mo alam yon, mahihirapan kang solusyon. So, ngayon, parang malungkot ka. Bakit ako naging malungkot? So, sit down. Think. Ano yung nag-trigger? Ano yung pangyayari? Ano yung nakita mo? Ano yung nadinig mo? Nagbiglang nalungkot ka. Know why you were sad and why you are sad. Kumbaga, bakit ka nalungkot at baka yung iba sa inyo malungkot pa rin hanggang ngayon. Patuloy na nalulungkot. Problema pong malaki yun. So yun ang una. Because tandaan niyo po ito. Ganda po ng quotation ito. You cannot tame what you cannot name. Ano po yan? Hindi mo kayang pasunurin yung isang bagay na hindi mo kayang pangalanan. Ano ba dahilan? Nagalit ako, nainis ako, wala akong pera. Maraming dahilan po. Ang punto po, kung hindi nyo alam yung dahilan, paano nyo susolusyonan? At kapag alam mo na ang dahilan, mas madali mo na itong masusolusyonan. Kung alam mo ang dahilan, madaling solusyonan. Kung hindi mo alam, wala kang solusyon. Dahil hindi mo nga alam. Ito, meron nagsabi, ang dahilan daw ba't siya nalungkot ay walang nagregalo sa kanya. O konti lang yung regalo niyang natanggap. Kaya siya malungkot. May mga pagkakataon po, ganyan po talaga, na pagdating kakatapos ng Pasko, malungkot. Bakit? Nagbilang ng regalo. Dalawa lang. Sila, ang dami. Bakit ganon? So dahil po konti, yung natanggap niyang regalo, nagdudulot po yan ng kalungkutan sa ibang tao. Sa ibang tao, wala namang epekto yan. Pero po, marami pong tao, nagdudulot po yan ng matinding kalungkutan. Kaya isipin mo, bakit konti lang natanggap mong regalo? Maybe magkaroon ka reflection. No, isang magandang tanong, ikaw marami ka bang ibinigay noong Pasko? Kasi parang iniisip mo ano na yung natanggap mo. Pero isipin mo, ano din ba ang binigay? So napakaintindi po. Malinaw po, regalo ang dahilan, ba't ka nalungkot? Okay, nagkakaintindihan tayo. So pag-isipan mo, bakit? So unang dahilan, ba't ka nalungkot? Okay, so makikita mo, ay ito ang dahilan. Kunti regalo. Ang tanong, anong problema sa regalo? Ba't ka nalulungkot sa mga bagay na to? So ito po, susubukan po natin solusyonan itong dahilan na to. Konti lang o wala kang regalong natanggap. Anong solusyon yan? Remember, what you sow, you will reap. So parang sipin mo, nagbigay ka ba ng marami? Nag-expect ka ng mas marami? Normally po, ganito yan. Normally lang, hindi ko po sinasabing dapat ganon. Normally, pag nagbigay po tayo ng marami tayong matatanggap. Kasi po mayroon tayong ganong feeling na pag binigyan ako, dapat nagbigay ako. Yun po. Kaya normally, pag nagbigay ka, may bumabalik. Kung minsan, kaya wala po tayo natatanggap ng regalo, hindi tayo nagbibigay. May kilala po ako, hindi po nagbibigay ng regalo. O kaya, konti lang magbigay ng regalo. Normally po, pag hindi ka nagbibigay, at konti lang binibigay mo regalo, don't expect so many gifts. Nakakaintindihan po tayo. So, ang punto ko po, kung gano'n na nangyari, isipin mo, meron ka rin pagkukulang. Kasi hindi ka rin naging pagpapala sa iba. Gusto mo pagpalain ka ng ibang tao, pero hindi ka naman pagpapala sa iba. So, yung po solusyon natin. Kung ano yung tinanim mo, ano yun, nalagay mo sa isip mo paano naman yung iba? Number 2 na reason, marami daw siyang binigay na regalo, pero konti lang yung natanggap niya. Iba naman to. Iba to. Kaya ka hindi ka nakatanggap, dahil hindi ka nagbibigay. Ito iba naman. Nagbigay siya. Pero konti lang bumalik. Nagbigay siya ng 25 gifts. 5 lang ang nagregalo sa kanya. Siguro magandang solusyon dyan, isipin mo, bakit ka nagbibigay ng regalo sa Pasko? Kasi parang, ano ba, pagbibigay ka ba dahil gusto mo makakuha? O nagbibigay ka dahil gusto mo talagang maging pagpapala sa iba? Ako, suggestion ko, kung nagbibigay ka para makakuha, huwag ka na magbigay. Bakit? Kasi pag nagbigay ka, hindi ka sigurado ibibigay sa'yo gusto mo. Ito na lang suggestion ko, huwag ka na magbigay. Bilhin mo na lang yung gusto mo. Magkakaintindihan. My point is, you might have the right, have the right reason in giving gifts. You give gifts because Christmas is the time of giving. Nagbibigay ka without expecting anything in return. Yung pong sikreto, pag nagbigay ka, huwag ka mag-expect na darating. Pag may dumating,
thank you. Kaya Salamat. maganda isipin mo talaga ano bang purpose mo? Ano bang objective mo? Nagbibigay ka ba dahil gusto mo may makuha ka? Ano tawag dyan? Exchange diba? gift. Kaya may exchange Oo, gift. Hindi, nagbibigay ka dahil gusto mo talaga maging blessing sa ibang tao. One is, pinagpala ka ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos sa buong tao. Gusto mong pagpalain sa ibang tao. So pag ganun po ang purpose mo for giving, you don't expect anything in return. Oh. At pag ganun ka mag-isip, hindi ka malulungkot pag konti lang yung regalo mong natanggap. Correct. So baguhin po yung dahilan, ba't nagbibigay ng regalo? Number 3 naman, na sinasabi na dahilan bakit sila nalungkot nung Pasko, feeling daw nila hindi na daw sila mahal ng mahal nila. Yeah, kung minsan ganyan yan. Pag ka malungkot, di man lang binati ng happy. Hindi binati, Merry Christmas. hindi tinext, hindi tinawagan, hindi pinadala ng card, hindi pinansin, di ba? O kaya, binati ako pero dinaanan lang. Di man lang nakipagkwento. O kaya, parang lang akong hangin doon na parang walang humapansin sa... Yan, may mga pagkakataon pong ganyan po ang dahilan ba't nalulungkot ang tao. So, ano naman solusyon Kasi yan? ang solusyon dyan, wag mo masyadong i-focus yung spotlight sa'yo. Isipin mo baka busy lang sila o marami din silang iniintindi. Marami silang problema na hindi naman nila sinasadyang hindi ka pansin. Okay, hindi niya nila masabi sa'yo. So, feeling mo, hindi ka napansin. Yung pala, yung utak nila masyado lang po occupied ng napakaraming bagay na hindi nila naisip na, nandiyan ka pala. Oo. At pag nalaman mo pa yung problema pinagdadaanan nila, sasabihin na pa, okay lang, kasi ganun pala problema nila. So, ang punto ko po is, give them the benefit of the doubt. Baka hindi ka naman sinadyang hindi pansinin. Hindi ka lang napansin dahil may mga problema silang pinagdadaanan. Yes. Isang solusyon dyan, isipin mo na baka naman alam nila na masyado kang maunawain. Iyan. No, na kaya naasikaso muna nila yung iba, alam nilang naiintindihan. Totoo po yan, kuminsan. Oo. Sabi nga po ng nanay ko, kung sino din nakakaunawa, siya magbigay. Kuminsan po, masyado mayroon tayo reputation na mabait. Kaya iniintindi po ng iba, ito muna, si tita, okay naman yan, mabait yan. Maunawain yan sa kanan natin. Asikasuhin. Baka ikaw yun. Yan. Tandaan nyo sabi ni Lord, it is more blessed to give than to receive. Marami pang ibang dahilan ba't nalulungkot ang tao. At hindi natin kayang pag-usapan lahat ang mga ito. Pero, ang pinaka-importanting dahilan na dapat nating malaman ay dapat mong malaman ay reason number 4. You choose to be sad. Pinili mong maging malungkot nung nakaarang Pasko. yan. Pwede namang pinili Yung mong pong sumaya. matinding dahilan na kailangan natin maunawaan, lalo na magbabagong taon, you need to put in your mind, happiness is a choice. Gusto sabihin mo, may tao bang pipiliin na maging malungkot? Meron! Ikaw! Ganun po ang ibig sabihin ko, ikaw yung nalungkot. Ang punto ko, no matter what you believe in, the reality is this, happiness is a choice. Siguro ito paano nangyari? Think about this. Nakakita na ba kayo taong maraming problema pero masaya? Nakakita ba kayo taong nakakapira sa problema pero malungkot? Yung po ang ibig sabihin, yung sample na yun will prove to you na happiness is a choice. Kaya ang solution, choose to be happy no matter what. Recap lang anong magandang aksyon kung naging malungkot ka nung Pasko, know why you were sad. At isipin mo, Pag nalaman mo na, madali na pong solusyon because you cannot tame what you cannot name. At kapag alam mo na ang dahilan, madali na itong masusolusyonan. Sana marami kayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa itanong mo lang segment, pag-uusapan natin ano-ano ang dapat gawin para maging happy ang New Year mo. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. Dadako na tayo sa itanong mo lang segment. Ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Ask. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. Ang mga kapatid, makinig pa kayong bote. Bakit ba Happy New Year ang batian natin tuwing sasapit ang New Year? Oo, ang sagot namin dyan ay, alam nyo, sa totoo lang, nakagawian na natin to. Diba? Parang, well, malamang di mo alam, pero nakagawian na natin kasi pag silang mo pa lang, di ba? Yan na ang pagbating na didinig mo tuwing New Year. Happy New Year. Hindi mo man alam ang dahilan, pero ginagawa. Pero at the end of the day po, isang matinding dahilan malamang. We're not sure. Kasi hindi ko alam po kasi kailan nagsimula itong batian na Happy New Year. Simple lang po. Halos lahat ng tao gustong maging happy. Kaya gusto natin, Happy New Year. Kaya nga nakaraang Pasko, nabatian natin, Merry. Parang happy rin yun eh. At the end of the day, lahat po tayo gusto nating maging
happy. Kayo po, alam nyo ba kung bakit Happy New Year ang ating batian? Ang alam po namin, maraming tao talagang gustong maging happy. Kasama ka na ron at kasama ako ron. Yan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano-ano ang dapat gawin para maging happy ang New Year mo. Sa ating episode na, Happiest New Year Ever! Ang panalangin po namin itong darating na taon will be your happiest and most blessed New Year ever. So, para maging happy ang ating bagong taon, may 9 na bagay na dapat tayong gawin. At ang mga ito ay nagsisimula sa salitang mas maagap. Ibig sabihin, spelling ha, mas maagap. M-A-S-M-A-A-G-A-P. Ibig sabihin, bawat letra nung mas maagap, mayroon po kaming sasabihin sa inyo na dapat nyo gawin bago sumapit ang bagong. Okay, simulan natin ha sa letter M ng mas maagap. M is magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa lahat ng nangyari sa taong nakalipas. Yeah. So, unang-una kailangan ilagay nyo ha. Kung pwede po isulat nyo, ano ba yung mga pwede mong pagpasalamat sa taong ito? Ito, nakagraduate sa ganito, pinanganak sa ganito. Sulat nyo lahat. At alam nyo, when you start writing, most of this, nakalimutan mo na. Yes. Ang naalala mo lang kasi yung magandang nangyari 2 weeks ago, last week. Pero noong January, February, marami pala. At kasusulat na bigla, ang dami ko palang dapat ipagpasalamat. That's the beauty of writing. Magpasalamat ka sa mga bagay na. Sabi ni Roy Bennett, grateful people are happy people. The more things you are grateful for, the happier you will be. Ayan, ang ganda po. So the more you write down and the more you're thankful sa mga nangyari sa buhay mo, lalo kang magiging happy. So yan po yung isang sekreto ng Happy New Year. Bago matapos ang taon, magpasalamat ka sa mga nangyari ngayong taon para pagpasok ng taon, handang-handa ka na sa mga bagong magpapasaya. Sabi ni Willie Nelson when I started counting my blessings, my whole life turned around. Minsan kasi parang ang nakafocus tayo dun sa pangit na nangyari. Parang puting damit, 'di ba? Ang laki-laki ng part na puti, 'di ba? Pero nagkaroon ng isang maliit naman siya, doon nakatutok ang paningin ng tao. Ganon din sa ating letter M. Sana mas makita natin yung puti. Magpasalamat sa lahat at maraming bagay naman. Ang sikreto po dito sa lahat, kasi nga gaya ng banggit ko po kanina, kumisan, naaalala lang natin yung isang huling magandang nangyari sa buhay natin. Oo. Isa lang daming pangit eh. Tama ka. Yun nangyari last week. Pero yun nangyari nga last year, last month, 2 months ago, 3 months ago. When you start writing those things, you will be grateful. Ang dami parang magandang nangyari. Mas maganda gumawa ng Thanksgiving journal. Ito po'y sulatan. Kasi kumisan, pagbabalikan mo lahat ng magandang nangyari mula January hanggang December, ang hirap alalahanin. Ito po'y Thanksgiving journal. Every time may magandang mangyari sa buhay mo, sulat mo. So simulan mo susunod na taon. Sulat mo. Pag binalikan mo at the end of the year, ang dami talaga. Yun po yung Thanksgiving journal. Kaya sulat mo yung mga dapat mo ipagpasalamat. Pasalamat ka sa magagandang nangyari. Pasalamat ka rin sa mga pangit na nangyari. Sir, may problema. Mama Bilin, may problema. Habang nanonood. Oh. Sir, ba't ako magpapasalamat sa mga pangit na nangyari? Ang pangit pangit na yan. Pati sa hindi nangyari. Yan. Okay, doon muna tayo sa pangit na nangyari. Think about it. Gaano karaming pangit ang nangyari at dahil sa pangit na pangyayari, gumanda ang buhay mo. Nawalan ka ng trabaho. Pag-isip, nag-negosyo ka. Kaya nga pinag nag-away kayo mag-asawa, nag-isip mo, may pagkakamali ka, di humingi ka ng sorry, ayos sa pagsasama niya. Kadalasan po ng magagandang tunay na magandang nangyayari sa atin, nanggagaling sa pangit. Masakit sa umpisa, pero makikita mo na meron palang dahilan ng Diyos. Totoo po. Pasalamat ka rin sa mga pangit, wag lang sa magaganda. At pati rin yung hindi nangyari. Yeah, ano naman hindi nangyari? Sir, totoo magpapasalamat. Diba, nag-a-apply ka dun sa trabaho na yon, hindi nangyari, hindi ka natanggap, may mas maganda palang hinahanda ang Diyos diba? sa'yo. Gusto mo maging OFW, hindi ka natanggap. Di sana, this Christmas, New Year, hindi mo kasama ang pamilya mo. O kaya, nag-a-apply ka ng, ang tawag dito, ng ano tawag doon? Proposal. Nag-ano ka sa... Nililigaw ka. Naliligaw ka. Apply tuloy. Naliligaw ka. Pero yung nililigawan mo, hindi ka sinagot. Nibasted ka. May mas maganda pa palang hinahanda ang Diyos. So, yun po yung may mga pagkakataon pong kailangan niyo pong gawin. Isa pang maganda pagkapasalamat. Magpasalamat ka sa mga taong mabait at sa mga taong hindi mabait. Hindi ko sinabing walang hiya, hindi mabait. Sir, bakit? Yung mga mabait, daming pagkapala binigay sa'yo. Hindi mo mabait, tinuruan ka ng pasensya. Long suffering. Pag-ibig.
Ibig sabihin, kahit di mo siya maunawaan, inibig mo siya. Kaya pasalamat ka sa mga tao. At tatandaan mo, they might meant it for evil, but God meant it for good. May mga pagkakataon po na, alam mo, kita mo, mali yung ginagawa nila, pero may matututunan ka na. Ano pa yung kapasalamat? Magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa at hindi ginawa. Totoo yun. Yung mga hindi niya inalaw sa buhay. Nananalangin ka, hindi sinagot ng Diyos. Sir naman, nagpapasalamat ako doon. Kaya hindi sinagot ng Diyos kasi alam niya mapapahama ka dun sa panalangin. O hindi sinagot ng Diyos dun sa panahon na gusto mo. Yung pala, yung perfect timing ay dadating. Oo. Diba? Ang dami pagpapasalamat. O ito, step number 2. Letter A ng mas maagap, alalahanin mo. Ano yung alalahanin? Alalahanin mo ang mga natutunan mo sa taong nakalipas. Okay. Iba naman po yung papasalamat ka, ito nangyari. Ito naman alalahanin mo. May nangyari sa buhay mo. Uy, ganda rin, natutunan ko doon na dapat pala nagpapasensya ako kasi kung hindi ako nagpasensya, nag-away na kami ni Mrs. Uy, you recall that? Recall. Uy, nag-pray ako ng isang araw, nag-pray ako, tapos sinagot ni Lord yung panalangin ko. So, dapat matutunan ko sa susunod na taon. Dapat pag may problema, pray muna bago humanap ng solusyon. Nabasa niyo po yung ibig sabihin ng gano'n? Kasi you cannot erase the past and you couldn't even change it, but you can learn from it. So, matuto ka, ay, this year, ay nako, nalugi ako dun. Naubos yung pera ko, na-scam ako. Matuto ka. Pag may lumapit sa akin, nag-offer na ganito, mag-iisip muna ako mabuti, mag-research ako, magtatanong ko, bago kayo abot yung pera ko. Naloko kasi ako. Ayan, natindihan niyo po, mapangit na maganda, you can learn something from it. Because the future belongs to those who learn from the past and live brilliantly in the present moment. Sabi yan ni Dabashi Mirda. So, napaka-importante po nun, ha? Isulat mo ang mga natutunan mo. Kaya nga, hindi lang po yung papasalamat, isulat mo rin. Nakikita mo, dami ko palang natutunan. Pati yung mga mali, di ba? Na hindi mo uulitin. Yeah, o yung mga tama na pwede mong ulit-ulitin. Kaya napaka-importante po yung sulat. Oo. Sa aming pagbabalik, ha, itutuloy natin ang ating kwento. Ang dami pa natin gusto i-share. Ang dami pa, makinig po kayo. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po. At Abiling Garcia, patuloy tayo sa ating segment na Itanong Mo Lang. Sa ating topic na ano-anong dapat gawin para maging happy ang New Year mo. Sa ating episode na Happiest New Year Ever! Okay, review tayo ha. Step number 1, ang letter M ng mas maagap, magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa lahat ng nangyari sa taong ito. Step number 2, ng maagap, letter A, alalahanin mo ang mga natutunan mo sa taong ito. Pangit man o maganda, may matututunan ka dyan. Ito na, letter S na tayo ha, ng mas maagap, share mo. Ano sabihin mo? Share mo, sabihin mo sa iba na naging mas maagap. Oo, na mas maagap ka sa taong darating. Yan, ano ibig sabihin po noon? Habang nakikinig mas maagap. Habang nakikinig ka ngayon, tinuturo namin sa iyo itong mga bagay na to. Ngayon pa lang, ilagay mo na sa isip mo, i-share ko to sa mga taong mahal sa akin. Kasi ito magpapaganda ng buhay nila habang i-share niyo yung video na to. O kaya mamaya magkwentuhan kayo. So, napaka-importante po yung sharing. Bakit? When you share something good, you double the blessing. Yes. Gumanda buhay mo, naayos ang buhay. You share. Pangalawa so, na yun. Actually nga po, when you share, you multiply the blessing. Kasi knowledge is power, yes. Di ba? Pero knowledge shared is power multiplied. Kaya nga po, multiply mo. Share mo sa kanya. Share niya sa iba. Share sa inyo. Mapapansin mo, ang daming maganda buhay ngayon. Bakit? Sa'yo nagsimula eh. Share mo. Kaya napaka-importante. Daming kalokohan na sinashare natin sa ibang tao. What if this coming New Year, mag-share tayo ng magaganda na tunay po tutulong sa mga taong nakapaligid sa akin. Amen. Share mo! May nabanggit nga si Stallman dyan eh. Sabi niya, sharing knowledge is the most fundamental act of friendship. Yan. Because it is a way you can give something without losing something. Kaya huwag tayong maging madamot sa pagbabahagi sa iba. Ng impormasyon. Kasi po, pag nag-share ka ng pera, nawalan ka ng pera. Yan po yung ibig sabihin nun. Pero pag nag-share ka ng information, walang nawala sa'yo. Yung po yung sinasabi namin, walang mawawala sa iyo kung i-share mo yung mga natutunan mo sa programang ito, sa buhay mo, ang dami pong taong mapapagpala ng mga share mo. Yes. Okay, nandito tayo sa letter M ng maagap. Step number 4 to. Step number 4, mas maagap. Maniwala ka. Letter M yan. Maniwala ka na may magandang mangyayari sa buhay mo sa susunod na taon. Ayan. Yan po gusto namin ilagay sa isip nyo ngayon.
as you end this year, ang unang-una pong gagawin nyo bago pumunta sa susunod taon, maniwala. Ano yan? Maniwala kang you will have the happiest New Year ever. Kasi, parang yung power of hope, importante. Hope for the better tomorrow lightens the burden of today. Sabihin ba, nandito ka ngayon. Pag ikaw bukas nag-iisip kang gaganda, may magandang araw bukas, hindi ba yung problema mo ngayon parang gumagaan? Oo. Yung po ibig sabihin nun, kaya nga po, this year, pwede maraming mas nangyari. Pero isipin mo, next year will be better. Maraming maganda mangyari. Pasin niyo po, even may problema kang dinadala ngayon, gumagaan. Ano lang ginawa mo? Hindi nagbago yung sitwasyon mo. Pero, umasa ka na may maganda mangyayari. Yung palang panalo ka na. Kaya kung meron kang hope, di ba? O naniniwala, believe, you will start every day with new hope. Yes. And you leave bad memories behind and have faith for a better tomorrow. So napaka-importante po nung hope. You hope that you next year will be your happiest New Year ever. Lagay niyo po sa isip niyo yan. Sabihin mo sa mga taong nakapaligid sa iyo, Sister, Ate, Kuya, Mama, Papa, next year will be the happiest ever New Year. No matter ever. what happened, diba? Alam niyo po, when you start confessing things like this, unti-unti, hindi pa ko nangyayari New Year, parang ang ganda na po ng lakad niyo, ang ganda ng tayo niyo for this coming New Year. Bakit? Naniniwala ka, tunay, ang Diyos ay may magandang plano sa buhay niyo. And the good news is this, totoo po yun, may magandang plano talaga ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga ng Diyos, for I know the plans I have for you, Sister Lord. Plans to prosper you and not to harm you and to give you hope in the future. Diyos po nagsabi na, hindi ako. At pag yan Diyos ang nagsabi, maniwala ka. Yes, letter A ng mas maaga. Step number 5 na po na. Alamin mo. Alin na nga alamin? Alamin mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kakasabi mo pa lang, di ba? Hindi, sabi ko nga po, may magandang plano. Ang problema nito, alam ba natin yung plano ng Diyos? So, ang punto po nito is, hindi lang basta may magandang plano ng Diyos. Wala po problema alamin mo kasi si Lord alam niya na. Yes, tayo hindi po natin alam. At pag nalaman po natin yung plano ng Diyos sa buhay natin, it will give us hope. Yun po yung maganda. Ang problema, maraming po tao naglalakad sa mundong ibabaw. Kaya po palagi malungkot. Hindi nila alam ang plano ng Diyos sa buhay nila. Kami po naniniwala, the next year will be our happiest New Year. Bakit? Kasi po may magandang plano ang Diyos sa buhay namin. At ang good news, may maganda rin plano ang Diyos sa buhay. Galing, yung binanggit mo kanina, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang gandang namnamin yun plans to prosper you. Ayan, ang gusto natin yan. That's what you wanna claim. Plans to, not to harm you, plans to give you hope in the future. So, pag-isipin niyo po, Diyos po nagsabi, God wants you to prosper. Di ba, ganda rin. Gusto natin yan. Ang tanong is, maniniwala ka ba? Kasi po, tandaan niyo po to, kailangan maniwala kayo sa Diyos. Kasi kung hindi kayo maniniwala, hindi kayo kikilos. But when you starting believing what God has planned for you, you will act and move towards a direction, and there's a big possibility it will happen. That's the value of hoping and believing. This time, you know the plans of God. May general kasi at saka specific plan ang Diyos sa buhay natin. Pakinig po kayo buti, ganda nila. General para sa lahat at specific para naman sa bawat isa sa atin. At para malaman mo ang specific plan ng Diyos sa buhay mo, etong dapat mong gawin. Diba? Yung sinabi sa Jeremiah 29 verse 12, Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ganda po sinabi ng mga kayo na general sa specific. Ang general po, for I know the plans I have for you. Ang plano po ng Diyos, bigyan tayo ng magandang buhay. This is for everyone. Yeah. Yun po yung general. Ang specific ito, may specific na plano ang Diyos sa karir mo. Saan ka ba magtatrabaho? Pag-pray mo yun. Sino ba mapapangasawa mo? Pag-pray mo yun. Hindi pare-pareho mapapangasawa natin. Di ba? Bawat isa sa atin, may babae o lalaki hinanda ang Diyos. Si Lord. Pag-pray mo yan, kahiling ko po isang bagay na sisimulan nyo next year. Bawat kilos nyo, panalangin nyo. Sabi po ng Diyos, in everything, by prayer and supplication, let your request be made known to God. So mananalangin daw po tayo. At pag ginawa po natin yun, malaki ang posibilidad po. Gaganda at magkakaroon tayo ng happiest New Year ever.
Yan, ang ganda ng paalala, di ba? Alamin mo. Yan ang letter A sa ating mas maagap. Mamaya tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Big Garcia po ulit. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-anong dapat gawin para maging happy ang New Year mo. Sa ating episode na Happiest New Year ever! Okay, review lang tayo. Step number 1, napag-usapan natin yung acrostic, mas maagap. Letter M, mas maagap magpasalamat ka sa lahat ng nangyari sa taong ito. Step number 2, letter A na mas maagap, alalahanin mo ang mga natutunan mo sa taong ito sa mga pangit at magandang pangyayari sa buhay mo. Step number 3 ng mas maagap, share mo o sabihin mo sa iba na naging mas maagap ka. Or magiging mas maagap ka. Yes, para sila rin po darating. matutunan Yes. yung pinag-uusapan po natin. Yes. Step number 4, Yes. letter M na mas maagap, maniwala ka. Maniwala ka may magandang mangyayari sa buhay mo sa susunod na taon. Step number 5, letter A ng mas maagap, alamin mo. Alamin mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Step number 6, letter A uli. Aralin mo. Aralin mo kung paano mo maaabot ang plano ng Diyos sa buhay mo. It's not enough for you to know. You need to know how to. Napakamalaki pong diferensya po nun. Alamin mo kung paano. Yes, eto na no. Paano ba mag-aral? Pwede kang magbasa. Pwede kang magtanong, pwede kang magpa-counsel, pwede kang manood sa amin, pwede kang manood ng video sa YouTube at kung ano-ano pa, di ba? Ito po isang malaking problema po na napakaraming tao. Ang dami pong tao, daming pangarap. Gustong yumaman, gustong gumanda ang buhay, gusto ganito, gusto. Wala pong masama yun. Yun yung gusto mo mangyari. Okay, para kay Lord to eh. Gusto ni Lord gumanda ang buhay natin. Okay po yun, maganda po yun. Pero wag po kayong hinturon. Ang susunod pong dapat gawin is aralin. Aralin Yes. mo kung paano ka makapagninegosyo, paano ka makaalis sa pagkakautang, paano ka yayaman. Aralin mo paano gumanda ang relasyon yung mag-asawa. So, hindi po magic yun pag-gising mo, New Year na, maganda na ang aming relasyon. Hindi po. Aralin mo yan para malaman mo yung mga dapat mo gawin. Pero ang pinakamaganda ay alamin mo ang turo ng Diyos. Totoo Sabi yan. nga ng salita ng Diyos, di ba? Sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Ito pangako ng Diyos. Diba? Then, You will be prosperous and successful. ang sabi po ng Diyos, pangarap, plano niya, magkaroon tayo ng magandang buhay. Prosperous life. Good life. Tama? Pero tanong, sir, paano? Ito na po, Diyos na rin po ang nagsabi. Ang sabi po ng Diyos, meditate on His Word day and night. Pag-aralan mo daw yung salita ng Diyos. At dahil po sa salita ng Diyos, nandun po yung mga prinsipyo na magagamit mo para gumanda ang buhay mo. Araw at gabi. Kaya nga pupunta tayo simbahan, pupunta tayo ng Bible study, pupunta tayo sa every midweek service or whatsoever. Ang purpose na nag-aaral tayo. Nag-aaral. At pag napag-aralan daw po natin to at ginawa natin sa buhay natin, makinig ka, ito pangako ng Diyos. Then you will have a good life. Magkakaroon ko daw ng magandang buhay. Diyos po ang nangako nito. Hindi po kami. Kaya napaka-importante po no. Aral kaysa naubos ang oras mo kung ano-ano ginagawa. Aral ka, basa ka, tapos may mga basa ka na magandang libro, YouTube, ang dami po pwedeng gawin para gumanda ang buhay mo. So, Yes. aral. Letter G ng mas maagap, nako, eto na, dito maraming nagfe-fail eh. Yes. Nag-aral, inalam, naniwala, di ba? At kung ano-ano pa, pero hindi ginawa. Kaya ang letter G, gawin mo. Gawin mo ang lahat ng dapat mong gawin. Yun, napaka-importante po na. Inalam mo na eh, inaral mo na eh, nakita mo na eh. Sabi ko, baliwala po yung nabasa nyo, kundi nyo gagawin. Yes. Alam nyo kung paano magnegosyo, hindi mo na ginawa. So, hindi ka magkakaroon ng negosyo. Alam mo na, napag-aralan mo na kung paano pagandahin ang relasyon yung mag-asawa, paano makaalis sa pagkakautang, inaral mo na eh. Hindi mo ginawa, kaya hanggang ngayon, alam mo, pero bawang ka pa rin sa utang. Alam mo, sira pa rin ang relasyon ng yung mag-asawa. Hindi lang po importante yung alam, dapat ginagawa. Kaya nga sabi ni Barker, vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world. That's what we're telling you right now. May pangarap ka, actionan mo. Kaya nga, di ba, segment dito,
Ano action mo? Oo. So, hindi pwedeng panay salita. So, ito po, pagkatapos mong aralin, inaral mo na rin lang. Gawin mo na. Pag ginawa mo, ay, ito, promise, malaki ang posibilidad makikita mo ang pag-angat, pagganda ng iyong buhay. Bali, wala yung pangarap kung wala ka namang gagawin, di ba? Sabi ni Carnegie, inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. So if you want to conquer fear, do not sit down at home and think about it. Get out and get busy. Totoo po, napakaraming tao, daming pangarap, pero nakaupo lang po. Walang ginagawa. Ang daming pangarap, ang daming plano, ang daming alam, ang daming pinag-aralan. Pero wala pong maganda nangyayari sa buhay nila. Hindi kasi gumagalaw. Tayo! Galaw! Yes. Kilos! Lalo na po sa susunod pagdating ng bagong taon, kailangan po kilos at kilos na mabilis. Kaya nga, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Gawin na natin. And what's the best thing you can do today? Aral, basa, tanong, pa-counsel ka, gawin mo lahat ng pwede mong gawin para magawa mo, malaman mo yung mga dapat mong gawin at gawin mo. Step number 8, letter A ng mas maagap, araw-arawin mo. Ano ibig sabihin nito? Araw-arawin ang lahat ng dapat mong gawin. For example, gusto mo magpapayat, hindi pwedeng, alam ko na po, mag-exercise. Nag-exercise na po ako. Ba't di ako pumayat? Ilang beses ka nag-exercise? Isa. Hindi po pwedeng isa. Dapat araw-araw kang nag-e-exercise. So, pag nag-araw-araw ka, ginawa mo yung alam mo, pinag-aralan mo, ginawa mo, araw-araw, doon po magpapasok yung kagandahang buhay. Kaya please, lagay niyo sa isip niyo. Ito yung ganda quotation na to. Ni Aristotle, di ba? Sabi niya, we are what we repeatedly do. Excellence is not an act, but a habit. So, we are what we repeatedly do. Hindi yung we are what we do. Hindi dahil ginawa mo, you're already that. No. You need to do it repeatedly, paulit-ulit, para maging ikaw yung bagay na gusto mo mangyari. Kasi ang susi sa tagumpay ng ating kinabukasan is hidden in our daily routine. Ang sekreto po, gusto nyo maganda ang buhay nyo, yung ginagawa nyo araw-araw. Kaya araw-araw ka kumakain, kaya tumataba ka. Araw-araw ka nag-diet, kaya nagiging healthy ka. Araw-araw ka nag-exercise, kaya nagiging macho ka, nagiging sexy ka. That's a secret. Araw-arawin mo. And letter P, last ng ating step ng mas maagap, ay panalangin mo. Panalangin mo ang lahat ng gagawin mo. So, napaka-importante po. Kadalasan po kaya nasisira ang buhay natin, akala natin kaya natin mag-isa. Isip tayo, plano tayo, ganito. Pero alam niyo po, napakaraming bagay sa mundong ibabaw hindi natin alam. But the good news is this, there is a God who knows everything. There is an all-powerful God. Kaya ang hiling po namin sa inyo, panalangin mo, Lord, ano gagawin ko dito? Lord, ano gagawin dito? Lord, tulungan mo, may problema, may ganito. Panalangin mo. And the good news is this, parang yung ways. Saan ba ka dadaan? Kaliwa, kanan, diretso. Manghuhula ka, mag-iisip ka. May ways po. Yung ways, alam niya yung magandang dadaanan. Ganon din po sa Diyos. Ano ba gagawin ko ngayon? May Diyos po. Alam, tanong mo lang. Kasi prayer is aligning ourselves with the purposes of God. Siguro, remember this, faith and prayer are invisible, but they make impossible things possible. That's the beauty po. Kaya nga po, yung title ng ating segment, itanong mo lang, but specifically in this one, itanong mo lang kay Lord yung mga bagay na nakakagambala sa iyo at hindi mo alam, sagutin ka rin. At minsan, parang iniisip natin, pag nagpe-pray tayo, nagbabago ang mga bagay sa kapaligiran natin. Sabi nga ni Mother Teresa, I used to believe that prayer changes things, but now I know that prayer changes us and we change things. Ganda po. Sana marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin. Next week, marami tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ma-unleash ang inyong buhay. At magkakaroon kayo ng happiest New Year ever. Let's pray. Amang nasa langit, salamat po sa mga bagay na pinakita niyo, tinuro niyo po sa amin ngayon. Sana dalangin ko po at nanonood ay gawin po lahat ito. At tunay po, sigurado po ako, pag ginawa po nila ito, they will have the happiest New Year ever. Pagpalain niyo po ang bawat Pilipino na magkaroon ng buhay unleashed. Lahat ay didalangin namin sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen! Sana magkaroon tayo ng hindi lang happy, no, kundi unleashed New Year. Binabati namin ang lahat ng aming mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, no, Ang Garcia family, ang Heronka Regalado family, Heronka, and of course, Unleash International Yes. family, at syempre kasama na rin po dyan ang TV5, ang Radio 5, ang 92.3 True FM, isa pong happiest, blessed, and unleashed New Year. So, isang pinagpalang bagong taon po sa inyo lahat. Ang hiling po namin, imbitahin niyo po yung mga kapatid, lahat po ng taong tingin nyo gustong gumanda ang buhay na manood ng Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito lang sa 92.3 True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Avelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Tama ka dyan, sir. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.